guys, welcome back again to our YouTube channel. My name is Lovely and dumating ako dito sa America last year, December 2023 under the K1 visa program or the fiancé visa petition. Um, I had my interview at the US Embassy Manila last year, November 15, 2023. And isi-share ko sa inyo yung experience ko and magbibigay na rin ako ng tips. So, nandito kayo ngayon sa video na to kasi meron kayong upcoming interview at the US Embassy Manila. So, good luck to everybody and I hope na lahat ng requirements ninyo ay complete na and ready na kayo for your face-to-face interview. And this video might be helpful. May mga tips kayo na matutunan in the process. So, let's proceed. So, just a disclaimer, I am not an immigration expert. Lahat ng sinishare ko sa inyo ngayon ay based on my experience and personal knowledge during my embassy interview. Okay, so first is yung mga requirements to bring during the embassy interview. So I already uploaded some of the videos about the requirements for the embassy interview, but I'm going to give you a brief summary of the requirements that I brought during my interview at the US Embassy. So number one is I make sure that I brought my interview appointment confirmation page. And then, nag-print din ako ng DS-160. So, ipakita ko dito, guys. DS-160 confirmation page. Dalhin nyo rin yung valid Philippine passport ninyo. Original PSA birth certificate. Pwede rin kayong magdala ng extra photocopies. Valid certificate of no marriage or yung ating Senomar. Kailangan valid po siya. Mag-photocopy na rin kayo guys just in case needed. Also, I brought in the valid or yung ating NBI clearance. Alright? And then, dala ko rin po yung ating MRV slip or yung deposit validated slip as my proof of payment for my visa. Also guys, dala ko rin yung ating, of course, wag niyong kalimutan yung ating SLEC brown envelope galing sa SLEC, yung inyong medical result na naka-sealed, okay? Never open. Tapos, also you bring the 2 pieces of your 2x2 US visa photo. And another thing na dinala ko is yung new letter of intent to marry by the beneficiary signed by me in one page addressed now to the US Embassy Manila. So yun lang yung mga dinala ko for me as the beneficiary. And ito naman yung mga requirements na dinala ko or binigay sa akin ng aking US petitioner, yung aking US fiancé. So dinala ko yung kanyang of course, the form I-134 or the affidavit of support. Okay? And then, dala ko rin yung kanyang letter of intent to marry by the petitioner in a separate page addressed to the US Embassy Manila. And then, dinala ko rin yung kanyang divorce decree or copy of ng kanyang divorce certificate or divorce decree. Sa divorce decree, guys, as long as meron siyang stamp and signed by the judge, I think, yun lang dinala ko, okay? Hindi nga, pwede ka magdala ng certified true copy, but sa akin kasi, guys, ang dinala ko lang is photocopy and tinanggap naman. Case-to-case basis, guys, and depende yan sa consul. So, may mga consul na nag-ask talaga ng certified true copy of the divorce decree. So, if it applies to you guys, so kung meron kayong time, bring a certified true copy of your petitioner's divorce decree. Also, I brought also a copy of my petitioner's passport bio page as proof of the US citizenship. Tapos, nagdala rin ako ng Form 1040 in the last 3 years or yung individual income tax return. So, since my interview was 2023, dala ko yung kanyang 2022, 21, and 2020, guys. Okay? And then, for the rest is yung wage and tax statement. Alright? So, dinala ko rin naman yung aking notice of approval or know what you. Just a copy. And the rest, other supporting documents naman na dinala ko rin, are yung latest, if it applies to you guys, you can also bring latest payslips, last 3 months or 6 months, certificate of employment of the petitioner, and dinala ko rin po yung K1 packet with additional proof of relationship. Ito yung mga latest
ongoing communication ninyo with your petitioner, like latest chats, video calls, gifts with each other, emails, photos together. So, pwede nyo siyang dalhin kasi baka tanungin sa inyo ng petitioner. So, I'd rather you guys to be prepared, be over prepared as much as possible kasi sayang kapag nandun na kayo, then meron kayong nakalimutan. You make a checklist of your requirements and put it in a envelope or kung ano man yung case na meron kayong dala. Okay, so those are the requirements that I brought during my interview at the US Embassy in Manila. Alright, so now, pag-usapan naman natin kung ano yung mga bawal na dalhin sa US Embassy Manila. Okay, so according to the website, visitors are not permitted to bring the following or else you will be denied entry doon pa lang sa screening. Okay? Bawal po ang mga mobile phones or any kind of electronic or battery-operated devices such as, okay, bawal ang smartwatches, bawal ang fitness trackers, bawal ang camera, bawal computers, gaming devices, bawal po ang USB thumb drives, bawal po ang any kind of device na merong on and off switches, bawal ang perfumes, and all. So, yan, bawal yan. Hindi na rin ako nagdala ng water kasi hindi ako sure kung pwede ba ang water. Pero hindi na ako nagdala, guys. Kasi hindi naman ako magtatagal dun sa embassy. So, yun yung mga bawal sa US Embassy Manila. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung ating outfit na ideal for the US Embassy interview. Ako, ang suot ko lang is smart casual. So, yan lang yung suot ko, guys, during my interview. Um, Tapos, hindi naman ako nag-flat shoes lang ako, closed. And then, nag-jeans nga lang ako eh. And then, long sleeves sa top. Yun lang naman. Smart casual. Although, pwede naman kayo magsuot ng sandals. I've seen people wearing sandals. Mas long as presentable kayo, guys. And confident kayo na dalhin yung sarili nyo. Ang importante is maipasa ninyo ang inyong US Embassy interview. Okay? So, ganito pala ang hitsura ng labas ng ito yung ano, pagbaba nyo ng bridge, footbridge, ayan yung diyan yung mag-uumpisa yung pila sa Embassy Manila. At pasok nyo dun guys, meron kayong makikitang dalawang lines. Immigrants at saka, let's see ha, I have a copy. Okay. Dalawang linya yan. So, doon pa lang, immigrants tsaka non-immigrants. So, K1, dun po kayo pipila sa K1 for the immigrants. Meron namang mga assurates, merong mga staff ng US Embassy Manila, security guards na mag-a-assist sa inyo para makapasok kayo step by step. Iga-guide kayo hanggang makapasok kayo dun sa main building. Alright. So, sa labas, guys, kung pwede kayong magdala ng kamag-anak, kapatid, magulang, na pwede niyong pag-iwanan ng mga gamit niyo sa labas, pwede naman. Pwede yon, okay? Para sa safety na rin yung mga gamit niyo. Meron din namang iba, meron doong mga vendor sa labas ng Embassy Manila na pwede kayong magbayad para iwanan yung inyong mga mobile phones or yung mga any electronic devices na meron kayo. Tapos, pag after nyo ng interview, saka nyo lang kukunin. So, I'm not sure kung magkano yung bayad. Maybe 300 pesos. I'm not sure, guys, kasi hindi ako nagbayad kasi kasama ko yung pinsan ko. Okay. Pagdating sa entrance, hahanapin po sa inyo ng guard yung DS-160 confirmation page at saka yung interview appointment nyo sa US Embassy Manila. Yung ano lang, appointment page lang ng interview ninyo schedule. So, dumating ako may interview scheduled at 8 a.m. Pero 6:30 pa lang guys, nandun na ako sa linya. Nasa labas na ako guys. Usually guys, kapag hindi masyadong mahaba yung pila at walang mahabang pila sa loob, ina-allow na kayong pumasok 1 hour before your scheduled interview. Pwede na kayong pumasok. So, wag kayong mahiyang magtanong sa guard at pwede na kayong pinapayagan na kayong pumasok. Okay? So, ayan. Of course, dalhin nyo yung DS-160. Hanapin, appointment interview, page lang, print nyo yon, and then yung valid passport. Tapos guys, pag nakapasok na kayo doon, sa passport kasi parang, in my case guys, meron silang, may
ilagay silang sticker, lalagyan ng sticker sa likod ng passport ninyo may dinikit na sticker yung assurance o yung guard sa embassy. So, yan about like says K1 something. So, yan. Tapos, so magtatawag naman sila kung pwede nang pumasok. Dito po ang start ng security screening. So, i-scan lang naman yung mga gamit, tapos dadaan kayo sa screening machine. Then, after niyan, papasok kayo, sundan niyo lang yung flow, and magpo-proceed kayo sa main building. Okay? Dito po sa main building, ay ito na po yung checking ng mga bags, wala ba kayong mga dalang mga gamit. In short, 2 beses ang screening hanggang sa makapasok po kayo dun sa main building. Pasok niyo ng main building, sa left side, kasi mga ano yun eh, may mga ganyan siya. May mga booth dyan. Left, sa left side, yung lahat yung mga tourist visa applicants. Sa right side is yung mga immigrant applicants. So, pupunta kayo sa right side. May mga assurance po staff na mag-guide sa mga tao okay, sa loob. So, i-assess kayo, um, pipila kayo sa line. Ang una nyo pong gagawin is yung wait for your turn para sa pre-screening ng Filipino Consul. Okay? Filipino Consul po yung mag-screen muna, initial screening ng inyong mga requirements. So, i-present nyo lang yung mga requirements ninyo, and then, magtatanong po siya ng mga basic questions about you, about your petitioner, your relationship. Like, for example, tatanungin yung full name mo, kailan yung birth date, company of your fiancé, anong work ng fiancé mo, anong company work, anong company niya. Ano po ang, may anak na ba kayo, or meron ba kayong, basic questions, kailan kayo nag-meet in person, and all. Sa akin kasi guys, nung unang attempt ko sa pre-screening ng Filipino Consul, chine-check niya kasi yung ano, yung in-upload ko, yung 'di ba nag-a-upload tayo ng 2x2 digital copy ng 2x2 sa DS-160. Wap yun pala, yung copy ko na yun ng digital, hindi siya masyadong clear. Kaya sabi sa akin ng Filipino Consul is, pumunta ka dito sa window na 'to, tapos ipa-scan mo yung dala mong 2x2 picture para ma-upload yung recent, okay? So, yun yung ginawa ko. So, ayan, pumila ako dun sa window na yan. Dito sa window na 'to, usually dito nangyayari yung, kumbaga hindi acceptable yung copy ng inyong digital 2 by I mean, copy ng inyong 2x2 visa photo. Kapag hindi malinaw guys is usually pipila kayo dun tapos ita-try niyong i-scan, okey? Ngayon kapag na-scan niya at hindi pa rin okey at hindi pasado sa requirement nila, is meron namang, photo station doon sa area. Lalabas kayo ng main building at magpapakuha kayo ng 2x2. Medyo hassle yun kasi pipila ka, mag-aantay ka ng bago niyong 2x2, tapos pipila ka na naman ulit sa screening. So, para iwas hassle guys, as much as possible is dapat i-check niyo ng maigi. Pag nagpa-picture kayo ng visa photo, dapat po is, dapat makita yung ears ninyo. Hindi siya edited yung resolution ng picture, kailangan malinaw. Okay, tapos walang earrings and all, basta malinaw siya and kitang-kita. Tamang-tama yung pagkuha ng picture. Pumila ulit ako, tapos napunta ako sa ibang, ano naman, dito, this time guys, lalaki yung Filipino consul. Kinuha niya yung requirements ko, tapos ang binalik niya lang sa akin is yung aking passport. Okay? So, yun. So, ito yung mga binigay ko sa kanya. Yung mga diniscuss ko kaninang requirement, lahat yun binigay ko yun sa kanya. Okay? Binigay ko yung copy ng passport, DS-160, PSA birth certificate, Senomar, NBI clearance, MRV deposit slip, select brown envelope, 2x2 pieces ng US visa photo, divorce decree na photocopy. Yun lang po ang binigay ko. Sa after ng Filipino Consul, magpo-proceed na tayo dun sa another window for the finger scanning. Yan. Sa scanning, ibibigay mo yung passport mo, guys. Tapos, tatanungin sa'yo, full name, anong birthday mo? Yan. What is your full name?
what is your date of birth? Yan. Filipino consul din 'to guys ang mag-administer. Tapos sa fingerprint scanning, eto ha, may mga na-observe kasi ako na medyo nagkakaroon ng delay dun sa fingerprint scanning kasi mahaba yung kuko nila guys. To the point na pag ano niya, pag in-scan na, hindi masyadong lumalapat yung hindi nakukuha ng maayos yung fingerprint. So, as much as possible, kung kaya, basta kaya naman siya, wag naman masyadong mahaba, no? Okay? So, fingerprint mo na, first is yung left four fingers. Ayan. Left and then, right four fingers din. Ayan. Lagay niyo siya dyan, tapos yung right, and then two left and right. Tapos ito na, yung dalawa, yung thumb. Left and right thumb. So, clear yun guys ha? So, nandun na tayo. Tapos na tayo sa screening ng Filipino Consul. Tapos na rin tayo sa finger scanning o fingerprint scanning. Ngayon, magpo-proceed na tayo sa final interview with the US or American Consul. So, mag-aantay kayo ng turn yung tawagin yung pangalan mo. Kailangan attentive kayo na pag tinawag yung pangalan nyo is talagang maririnig, okay? Kailangan pay attention to the announcements, ayan. Makinig din kayo sa minsan naririnig mo, kapag malapit ka sa window ng kung saan, maririnig mo yung mga interview questions ng ibang applicants. So, huwag kayong magpa-distract, mag-focus kayo, stay calm, tapos answer confidently and correct, do not lie, and then just stay relaxed lang while waiting for your turn. Kapag tinawag yung pangalan ninyo, and then sasabihin naman kung saan, Miss Santos, Kimberly, please proceed to window 63 or something. Ayan. So, ayan, proceed lang kayo. Tapos, be nice. Tapos, greet nyo warmly yung US or American consul na mag-interview sa inyo. Relax. Huwag ma-tense kasi mararamdaman nila yan kapag natetense ka, okay? Sa first part ng interview is, of course, binigay ko lang yung passport ko and I said, "Good morning, officer." And then, here's my passport. And magre-respond naman sila back. Pagbigay niyo ng passport, greetings, bigay yung passport, tapos mag-o-taking ka. Don't forget na mag-o-taking ha kasi may mga nababasa akong experience ng iba na may mga American consul kasi na nakakalimutan nilang ang o-taking. Usually, pinapabalik nila yung applicant the next day. So, o-taking muna, tapos tatanungin yung full name mo, birth date mo, sometimes titatanong yung age mo, complete name ng fiancé, birthday ni fiancé, tapos tatanungin kung saan nakatira sa US si fiancé. Kailangan kabisado niyo yung complete address including the zip code. Okay? Tapos tatanungin sa inyo kung when was the last time you see each other, when did you meet? Tinanong ako kung how did we meet? Tapos when did we meet? Meaning, kailan 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 kami unang nagkakilala? Tapos the next follow-up question nun is, when did you meet in person? So, kailan kayo nag-meet na in person? So, nung tinanong kasi sa akin, let's say, we met in September 2020, then sabi niya, kailan kayo nag-meet in person? Sabi ko, September 2022, after 2 years. Sabi, oh, usually guys, kapag medyo matagal na yung relationship ninyo, I don't think, in my experience nung nalaman niya na it took us 2 years before we see each other in person. So, nagkaroon siya ng idea na, okay, very minimal na lang yung mga questions niya. Ayan. So, tinanong niya, divorced na ba si fiancé? Ayan. Tapos, niniscan niya lahat kung ano yung sinubmit nyo sa K1 packet nyo. Kasi alam na alam ko yung kulay ng folder ko. Yun din yun, nakikita ko na ini-scan niya sa harapan ko ni Consul. So, yun, in-scan niya. Tinignan niya lang yung divorce decree, tapos chinek niya doon kung meron bang stamp or signed by the judge. Yan.
Tapos siniscan niya lang yung mga pictures together and all. Wala na siyang ibang hiningi sa akin. Tapos sinabi niya, okay, congratulations, you are approved. Although tatanungin niya lang, may mga security questions. Yung mga security questions, guys, yun yung mga nakikita natin sa sa DS-160. Di ba sa last part, have you ever committed any crimes and all? Sagutin niyo lang yan, yes or no. Tapos after niyan, sasabihin sa'yo na, congratulations, I will approve your visa and on. You will say thank you. So, yun. Tapos bibigyan ka niya ng pamphlet. Yan, yung ganito ba? Yan, yan, yun siya. So, ayan siya. Yun yung naging experience ko. Ang smooth lang. Parang hindi naman ako, siguro tumagal lang ng mga, siguro 3 to 5 minutes yung interview ko with American Consul. Mas matagal pa yung naging interview ko with a Filipino consul. But that's okay kasi smooth lang talaga siya, guys. If you have questions, guys, please comment down below and I'll try to respond to all of your questions as soon as possible. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat for your continued support. Maraming salamat po sa panunood ng aking mga videos. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. So I'll be sharing my journey here in the US up until this time. So maraming salamat and good luck to everyone who will have an upcoming interview at the US Embassy Manila. So kaya nyo yan and let us know in the comment section. So we'll see you around and have a good day. Bye!